taon nang nakalipas ay natatakot ang mga pulis pandagat na sumugod sa mga halimaw sa isla dahil sa kawalang epekto ng kanilang mga baril kaya ipapaubaya na lang nila ito sa mga hunter. Nakasalukuyan ay nakahanda ng pigilan ang mga halimaw at sa pagdating ng mga giant langgam ay sinalag ito ng lalaki saka umatake ang mga magician patungo sa mga ito, ngunit pinagkakagat lang sila ng mga halimaw na parang nagmumukbang. Dahil dito ay nawalan na ng pag-asa ang isang lalaki at ang isa ay nawawala na ng malay nang iligtas siya ng isang malakas na hunter na si Byung-go. Saka ito gumamit ng healing magic upang gumaling sila ngunit sinugod ito ng maraming langgam kaya kinuryente ni Yoon-sok ang mga ito. Sumugod din si Yoon-ho na ginamit ang brutal na lakas upang kalabanin ang mga halimaw. Natuwa ang mga hunter nang makitang dumating ang S-rank hunters para tulungan sila. Kalaunan ay dumating ang mestisong mas malaking langgam kaya agad na sumugod ang dalawa at nakipagbuno si Yoon-ho dito. Si Yoon-sok naman mula sa itaas at kinuryente ito saka tinanggal ni Yoon-ho ang mga pangil ni Chogat kaya sinampal siya nito ngunit inihagis ni Yoon-ho ang pangil at tinagusan ng kawawang halimaw. Subalit napakarami pa ng mga ito kaya nagpatigas pa lalo si Yoon-ho ng mga muscles at ginamit ni Yoon-sok ang napakalakas na kuryente. Samantala nag-aabang ang buong guild ni Choi sa mga langgam at gamit ang magic ay pinasabog niya ang mga ito subalit sumugod ang mga mestizo kaya sumugod ang mga tauhan niyang expendables. Sa nakaraang 10 taon ay lumabas ang mga gate na nag-uugnay sa mundo sa ibang dimensyon na pinagmulan ng mga magic beasts kung saan walang kwenta ang mga baril kaya ang mga hunter ang namamahala sa mga ito. At may rank din ng mga hunter base sa magic power na tinataglay nila na hindi na maaaring mabago. Sa kasalukuyan ay mapayapa ang mundo dahil ang mga gate ay nagsisilbing trabaho para sa mga hunter. Dito ay muling nagkita ang magkaibigan na sila Kim at Park. Giit ni Park na kailangan niya kasi ng pera dahil buntis ang kanyang asawa. Dumating rin si Song Jin-woo na rank E hunter kaya tinagurian pa siyang the weakest hunter of all mankind. Nang dumating si Joo-hee na concern sa nangyari sa kanyang mukha, giit ni Jin-woo na i-rank dungeon lang kasi ang pinasukan kaya hindi na sila nagdala ng healer ngunit siya lang ang nasaktan. Si Song Cheol na isang C-rank hunter ang magiging raid leader nila dahil sa karanasan nito. Binuksan na nga ang gate at pumasok ang mga hunter at nag-good luck pa kay Jinwoo ang mga kasama sa kanilabas nito ang sandata na pinakamababang klase dahil wala siyang pambili pero matapang pa rin siyang pumasok. Naiinis si Chairman Go sa administrasyon dahil nakaka-pressure sa Hunter Association ng ninanais nilang kaligtasan at sa kabilang banda ay naghahangad din ang mga ito ng Essence Stones na nakukolekta sa loob ng dungeon. Natuwa si Jinwoo dahil nakakuha siya ng isa nito, subalit sinugod siya ng goblin at nag-crack ang sandata kaya umilag-ilag na siya, ngunit sa pag-atake ay naputol na ito kaya nasaksak siya ng goblin. Sumugod naman si Park upang tapusin ang goblin ngunit nagdurugo na ang bida. Agad naman siyang inesikaso ni Joo-hee gamit ang healing magic habang nakita ni Jinwoo ang mga kasama na nakikipaglaban sa mga halimaw. Ang mga high-rank essence stones ay maaaring gawing malakas na sandata. Ganon din ang mga mana crystals pero less effective, ngunit nais daw gamitin ng government ang mana crystals bilang new power source. Napabagsak na nila Jinwoo ang dungeon boss, habang kinukumbinsi ni Joo-hee na tumigil na si Jinwoo sa pagiging hunter. Nakakuha na rin sila ng kanya-kanyang mga loot, subalit ang kay Jinwoo ay isa lang rank E essence stone. Nakakita sila ng isang tunnel dahil isa palang double dungeon ang napasok nilang dungeon kaya hindi pa rin sila nakakalabas. Giit ng raid leader na kailangan nilang kausapin ng Hunter Association. Ngunit dahil gipit ang mga kasama ay nais nilang tapusin ang dungeon kahit mapanganib. Nagpasya naman si Song na magsagawa ng botohan kung magpapatuloy pa sila sa dungeon raid. Ngunit nagtabla ang boto kaya ang desisyon ni Jinwoo ang magtatalaga ng kanilang gagawin. Dahil kailangan niya rin ng pera para sa ina at sa pag-aaral ng kapatid ay nagpasya siyang magpatuloy. Sa Hunter Association ay kasalukuyang inaalam ang rank ng mga bagong hunter gamit ang Black Crystal. Samantala patuloy ang hiring sa guild ni Mr. Choi. Sa labas ay ninakawan ng isang babae ng riding and tandem. Ngunit nakaabang ang isang babae na tumalon at pinakita ang puwet na kinuha ang bag sa mga ito saka sumemplang din ng mga rider. Ibinalik ito ng babae sa may-ari ng bag dahil ito pala ay ang sikat na si Cha-hei na isang S-rank hunter na tumalon-talon sa mga gusali. Naglalakbay na ang grupo sa tunnel. Habang nagagalit naman si Joo-hee dahil nagpasyang magpatuloy si Jinwoo kahit napakahina nito. Kaya nais ng dalaga na ilibre siya ni Jinwoo paglabas nila doon. Kalaunan ay nakarating sila sa malaking pinto na mukhang mapanganib. Pinapanood naman ng mga newly awakened hunter ang briefing ni Chairman Go na sinasabing dapat ay palagi silang maging humble sa dungeon kung ayaw nilang masawi. Kasabay nito ang pagbukas ng mga apoy sa boss room na pinasok ng grupo na napansin nilang maraming estatwa ngunit ang napansin ni Jinwoo ay ang nakaupo sa trono. Nakita rin nila ang ancient script saka napansin daw ni Joo-hee na gumalaw ang mata ng estatwa pero hindi naniniwala si Jinwoo. Nang biglang magsarado ang gate kaya kinabahan sila at nagpa siya ang isang hunter na lumabas dahil hindi naman siya pabor na magpatuloy subalit sa isang iglap ay pinatay siya ng estatwang bantay na ikinatakot ng
mga kasama. Dito ay napagtanto ni Jinwoo na mali pala ang kanyang desisyon. Saka sinilip niya ang mata ng estatwa na biglang gumalaw. Naalala ni Jinwoo na palagi siyang nasasaktan kahit sa mga E-rank dungeons. Kaya ang mga kasama ay nakakakuha ng magagandang loot upang makabili ng mas maayos na kagamitan, pero siya ay isang lumang kutsilyo lang ang afford tapos butas pa ang mga sapatos. Dahil sa instinct ay nalaman niyang aatake ang estatwa, ngunit napatay pa rin ang isa, ngunit ang ibang mga kasama ay nakaligtas dahil sa kanya. Hindi na kinaya ni Juhee ang pressure, saka napagtanto ni Jinwoo na katapusan na nila. Giit ni Song na huwag silang gagalaw upang hindi ito umatake. Saka nagpasalamat ito kay Jinwoo dahil sa babala ay nakaligtas sila nang makitang naputol ang kamay, kaya nilagyan niya ng benda dahil ayaw ng kumilos ni Juhee sa sobrang takot. Samantala kasalukuyang nasa school ang kapatid ni Jinwoo na si Gina. Habang si Jinwoo ay nanganganib ang buhay sa dungeon, nang biglang maisip ng isang hunter na tumakas mula sa silid gamit ang kanyang bilis. Subalit kahit mabilis siya ay tinamaan pa rin siya ng laser ng king statue. Nagtataka si Jinwoo kung bakit hindi pa sila nito inuubos, kaya naisip niya ang tungkol sa mga utos nito. Sinubukan niyang tumayo at nakitang nagalit ito, ibig sabihin ay kailangan nilang yumuko sa king statue, na ginawa rin ng mga kasama upang makasurvive sila. Dahil dito ay ngumiti ang demonyong estatwa. Nang wala itong ginagawa ay naisip ni Park na bumangon, pati na rin ang mga kasama. Subalit dahil dito ay tumayo na rin ang malaking estatwa, kaya hindi na nila alam ang gagawin. Naisip ng isang hunter na subukan ang kanyang nalalaman sa pagdarasal. Subalit ngumiti lang ang estatwa at inapakan siyang parang ipis. Kaya nagpanik ang mga kasama at sinunod nito ang babae. Wala na silang nagawa kundi ang tumakbo na parang mga insekto. Si Park naman na may naghihintay na asawa at anak ay hiniwa sa lengthwise ng isang bantay. Habang iniisip rin ni Jinwoo kung ano ang gagawin ayon sa mga commandments ng halimaw, ay pinagpapatay ang kanyang mga kasama. Nang maisip niyang kailangan nilang tumakbo sa mga estatwang may instrumento na ginawa nga ng mga kasama, kaya tumugtog ang mga ito. Subalit hindi tumugtog ang kina Jinwoo dahil dalawa sila ni Juhee, kaya umalis siya. Pero hinahabol naman siya ng king statue at muntik nang matapakan nito. Saka inatake siya ng estatwa na may shield, ngunit nakaligtas pa rin kahit gumagapang. Subalit nandyan na ang malaking paa ng estatwa. Pero tumigil ito nang makarating siya sa estatwang kumakanta at nagbalik sa trono. Subalit wala na ang kanyang isang paa, na sinubukan namang pagalingin ni Juhee, ngunit nasa limitasyon na rin ng healer. Tapos nagsisihan pa ang mga kumag. Ang iniisip naman ni Jinwoo ay ang sunod na commandment ng statue na kailangan nilang gawin nang umangat ang isang altar. Naisip ni Jinwoo na kailangan ng isang alay, kaya tinutukan ng kasama ang kanilang leader upang panagutan nito ang mga namatay. Nagkusa naman pumunta si Song sa altar, ngunit isang apoy lang ang nasindihan. At nang pumasok ang tatlo ay nagsindi pa ang tatlong apoy. Naisip din nilang maghintay na lang ng rescue, pero malabo ito dahil isang linggo na ang gate ay magkakaroon na ng dungeon break, kaya ang mga halimaw na estatwa ay makakapasok sa mundo at papatay ng maraming tao. Samantala sa labas ay dinalaw ni ng kapatid ni Jinwoo ang kanilang ina na nasa ospital. Nang pumasok ang dalawa pang hunter ay summon din na ang dalawa pang apoy at nagkaroon bigla ng mga blue flame. Saka nagbukas ang gate papalabas. Subalit papasugod naman ng mga guard para patayin sila, ngunit kapag tinignan ng mga estatwa ay titigil sa paglalakad. Hindi na kinaya ng isang babae, kaya napatakbo siya palabas ng gate, subalit napansin nilang nagsarado ito ng bahagya. Iniwan rin ng isa si Jinwoo at tumakbo ito papalabas ng gate, kaya malapit na naman itong magsarado. Kaya kapag may lumabas pa sa kanila ay magkakaroon na ng blind spot, kaya makakasugod ang estatwang bantay. Giit ng bida na kapag naubos ang blue flame ay sama-sama silang lalabas, subalit pwede ring matrap na sila sa loob. Subalit ang isa pa ay tumakas na rin, kaya tatlo na lang sila nang magpaubaya si Mr. Song, subalit ayaw nang gumalaw ng mga binti ni Juhee. Kaya nais ng bida na iligtas na lang ni Mr. Song si Juhee, kaya ibinigay na ng bida ang nakuha nitong stone. Dahil dito ay dinala na ni Mr. Song ang dalaga. Habang ang bida ay naghihintay na lang ng kamatayan sa kamay ng mga estatwa, subalit susubukan pa rin niyang lumaban at sa pag-atake nito ay hindi siya tinamaan, ngunit sa pangalawa ay napatalsik siya. At pag-atake ng malaking axe ay naputol ang kanyang kamay. Patuloy pa siyang pinahirapan ng mga ito hanggang mapatalsik. Saka tinusok siya sa isang braso nang maisip ang kanyang ina at kapatid. Subalit tuluyan na siya nitong tinapos sa itaas mismo ng altar. Sa pagkakataong ito ay ayaw niya pang mamatay, subalit napakahabang espada ang patungo sa kanya. Pero dahil sa katapangan ay nakuha niya ang secret quest na nagbigay ng pangalawang pagkakataon. Dahil dito ay nagising siya sa ospital na parang isang panaginip lang ang lahat. Nang puntahan siya ng mga officer ng Hunter Association na sina Woo Jinchul at Kang Tae-shik, nalaman ng bida na 3 araw na pala siyang natutulog. Si Song Cheol ay naputulan ng kamay, kaya kailangan ng mag-retire, at si Juhee naman ay natroma sa nangyari. Kinwento rin ng dalawa na noong dumating daw ang mga rescue ay si Jinwoo lang ang nakita nila at wala ring bakas ng templo at mga estatwa. Kaya muntik na daw mapagkamali
pinamamahala ng grupo nila Jinwoo na pinagplanuhan ang pagpatay sa mga nasawi. Tinanong din ni Jinchul kung nakaranas ba si Jinwoo ng Second Awakening. Kaya sinubukan nilang makita ang rank ng bida gamit ang Mana Eater. Subalit nang subukan ito ng bida ay meron lang itong 10 mana, mas malala pa sa civilian na merong at least 70 mana. Nagtataka si Jinwoo kung bakit hindi nila tinanong ang tungkol sa nakikita niyang screen. Kaya naalala niya noong pinapili siyang tanggapin ang quest kung hindi ay mamamatay na siya. Dumating si Gina na nagagalit sa kanyang sinapit, kaya kung maulit pa daw ito ay titigil na ang kapatid sa pag-aaral upang maghanap ng trabaho. Nalaman ng bida na siya lang talaga ang nakakakita ng box sa harapan. Kaya tinanong niya kung anong ginagawa ni Gina sa mga nilalaro nitong games. Dahil dito ay nabuksan ni Jinwoo ang message box at alamang nagkaroon siya ng daily quest na strength training. Nakita niya ang mga exercise na kailangan niyang gawin at kung hindi niya ito magagawa ay magkakaroon siya ng penalty. Ni-report ni Jinchul kay Chairman Go na hindi nagkaroon ng Second Awakening si Jinwoo, ngunit nagtataka din sila kung bakit hindi rin nagkaroon ng dungeon break. Nais ni Mr. Choi na maging instructor si Cha Hae-in sa isang B-rank raid para sa mga bagong hunter dahil nais daw ni Mr. Choi na maging malakas ang kanilang mga hunter. Nagkaroon ng bagong gate sa gitna pa mismo ng kalsada, kaya agad itong binantayan ng mga pulis. Nang hindi magawa ni Jinwoo ang kanyang quest para sa araw na ito ay nagkaroon ng lindol at napunta pa siya sa isang disyerto kung saan kailangan niyang makasurvive sa loob ng 4 na oras sa isang giant centipede. Nalaman ng mga nurse na nawala si Jinwoo kaya hinanap nila ito sa buong ospital. Samantala inubos ni Jinwoo ang kanyang lakas upang makatakas lang sa halimaw na nais siyang patayin. Hanggang sa tagumpay siyang makasurvive sa loob ng 4 na oras mula sa centipede kaya nakabalik na siya sa ospital na pagod at kalaunan ay nakita na rin siya ng mga nurse. Si Juhee ay tinawagan ng Hunter Association dahil kinakailangan daw ang kanyang tulong sa isang D-rank dungeon. Saka natuwa ito nang malaman na nagising na si Jinwoo. Kaya nagtungo ang dalaga sa ospital subalit nakita niyang nagsasanay na pala si Jinwoo. Dahil sa daily quest na ginagawa ng bida ay nagkaroon siya ng full recovery skill na agad na nakakatanggal ng pagod. Natuklasan din niyang maaari siyang maglagay ng mga stats upang mag-improve ang kanyang husay at lakas. Subalit nagtataka na ang mga tao sa kanyang ginagawa dahil siya lang ang nakakakita ng game window. Dahil rin sa quest ay nakakuha siya ng isang instance dungeon key. Ibinalitang nagkaroon na naman ng mga bagong dungeon gates ngunit nakatakda na rin daw ang mga hunter na mangre-raid sa mga ito. Nagtungo ang bida sa kanyang ina. Nang maalala niyang 4 years ago ay nawalan ito ng malay. Dahil nagkasakit pala ito ng eternal sleep disease na pinaniniwalaang dahil sa exposure sa mana. Nagtrabaho siya noon na isang construction worker para sa hospital bills, ngunit natanggap din siya sa Hunters Association upang kumita ng mas malaki at mapagamot ang kanilang ina. Subalit napakahina niya kaya nagiging pabigat lang siya sa mga kasama sa raid. Dahil dito ay nilagay niya ang mga ability points sa strength upang hindi na ito maulit. Saka lumabas siya at ginamit ang susi upang magsagawa ng sariling dungeon raid at pagpasok ay nagsarado ang pasukan at tila nasa ibang dimensyon siya. Kaya kailangan niyang matalo ang boss kung hindi ay hindi siya makakalabas doon. Nagpakita sa kanya ang mga goblin kaya naalala niyang pinapatay lang siya ng mga ito noon. Ngunit ngayon ay nagagawa niya ng makipagsabayan sa atake ng mga ito kaso natanggal ang kanyang bag. Kaya sinubukan niyang umatake at natalo niya ang isa, ngunit hindi tumigil ang dalawa sa pag-atake kaya tinusok niya ang ulo ng isa pa at ang huling goblin ay hiniwa niya na ang katawan. Subalit dumating ang isang wolf na mas malakas na pagsugod ay nawasak ang kanyang sandata at nanginginig ang kanyang mga tuhod sa intimidasyon. Ngunit naalalang mas malala pa ang kanyang dinana sa mga demonyong estatwa. Subalit sa pagsugod ay nasugatan pa rin siya ng wolf. Saka alulong at muling tumalon patungo sa mukha ni Jinwoo na naguguluhan. Nag-enjoy ka ba? Mag-like and subscribe at pindutin ang bell para updated ka sa susunod na upload. Sana ay nagustuhan nyo at mag-like and subscribe ka na rin para muha-muha chup chup.